Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's content, bibigyan ko kayo ng pros and cons nitong Tecno Spark Go 3 kasi I know marami sa comment section na nadidismaya dito sa smartphone na to. Pag-usapan natin yung kanyang pros and cons dito sa ating quick review. Tara, pag-usapan natin. And mga ka-J-Vlog, for today's video, pag-uusapan natin ang Tecno Spark Go 3. So itong smartphone na to ay bagong labas lang. At ito po yung successor, syempre sa very famous na Tecno Spark Go 2. Yung Tecno Spark Go 2 mga ka-J-Vlog, grabe hataw yung specs doon. Sobrang sulit for its price. Kumbaga, isa yun sa pinakasulit na budget smartphone na pwede natin ma-purchase ngayon noong 2025. Ngayon 2026, lumabas ang Tecno Spark Go 3. I think January to lumabas. May natuwa. Merong mga na-disappoint sa smartphone na to. Nakita ko sa comment section, ang dami na dismaya. Kasi nga naman, medyo maraming downgrade na nangyari dito sa smartphone na to compare sa kanyang predecessor na Tecno Spark Go 2. So sa video na to, pag-uusapan natin yung pros and cons ng Tecno Spark Go 3. Kung marami ba siyang cons compare sa pros, or kung marami ba siyang pros compare sa cons. So titingnan natin, iba-balance natin yung specs na ito kung sulit ba siya for its price. When it comes sa price ng Tecno Spark Go 3, I think medyo mas mahal siya compare sa Tecno Spark Go 2. Yung 4GB 128 naglalaro yan sa around 5,000 pesos, and yung 4GB 64 around 4,500. Pero magandang balita, tap nyo yung view products natin, may lalabas sa link dyan. Click nyo na yung link ng Tecno Spark Go 3 dyan kasi usually pwede nyo makuha ng below 4,000 pesos yan for the 64GB, 4,000 pesos for the 128GB of internal storage. So mas mura po sa online, at syempre meron po tayong special voucher. Pag clinic nyo yung product link natin, may magge-generate po na special voucher para sa inyo na makaka-discount kayo ng up to 1,000 pesos off. Again, depende po yan sa account kung magkano magiging discount nyo. Pero yun yung pinaka-possible na pwede nyo makuha ang discount na amount, 1,000 pesos. So, syempre, sa mga consumers natin, napakalaking tulong din na meron makuha kayong discount. And no worries, official store po ng Tecno yan sa online, at dyan ko rin po binili yung ating review unit na Tecno Spark Go 3. So, yun nga, unang-unang pag-usapan natin is yung cons. Medyo, yun nga, marami tayong nakitang cons dito sa Tecno Spark Go 3. Medyo nakaka-disappoint yung mga ibang specs na itong smartphone na to. Syempre, lalapagan na natin agad dyan yung dinowngrade nila, notch display. Ewan ko ba kung si Tecno parang naglalaro eh. Tecno Spark Go 1 punch hole, Tecno Spark Go 1S notch display, Tecno Spark Go 2 punch hole, Tecno Spark Go 3 notch display. Matik Tecno Spark Go 4 punch hole ulit yan. So I don't know bakit ginaganyan nila on and off, on and off, on and off. Bakit? Eh kasi kung nag-punch hole ka na, mag-stick ka na dyan kasi ganyan ang Infinix eh. Yung Infinix Smart 10, Smart 20, lahat yan naka-punch hole na, di ba? Hindi sila nag-downgrade sa notch display. I don't know why, kung bakit ginagawa nila yung move na ganyan, na ginagawa pa nilang notch display, or parang ewan ko kung pinagtitripan ba yung consumers natin. Kaya yun yung sayang eh. Sayang na yung opportunity na kumbaga yung Tecno Spark Go 3, since ang ganda na ng pasok ng Tecno Spark Go 2, na-excite yung karamihan sa Tecno Spark Go 3, pero in reality maraming na-disappoint kasi doon sa notch display niya. I know, hindi po siya malaking epekto sa performance. Tama naman. Pero syempre, when it comes sa modern design, we need to innovate eh. We need to adapt change. Kaya, syempre, in reality, pinaka-modern na talaga is punch hole. Mas better, mas gusto ng mga consumers na buo na yung nasa harapan. Tanggalin nyo na yung may tulo na yan. Kasi, ang tagal na yan since 2018 or 2017 nung nauso na yung word na notch display, di ba? Ang tagal na. It's almost it's been 8 years, or yes, 8 years na, 'di ba? Or sana ng iba na. Yun lang naman ang inaano natin diyan, yung notch display niya. Pero again, yun yung isang con niya. Yung second na con niya, yung operating system. Android 15 nung January acceptable. Sige, nandun na tayo. Kung ma-update siya sa Android 16, eh kung i-fix mo ng Android 15 yan, medyo nakakalungkot lang. Kasi yung Infinix Smart 20, doon na-appreciate ko. Kasi Android 16 na siya out of the box. So sabihin natin, ay wala akong update, hindi ako mag-update. Android 16 ko na yan para ma-enjoy ng console. Dito sa Tecno Spark Go 3, Android 15. Again, Android 15 not bad yan. Pero syempre, kung hindi ka naman wala ka naman balak mag-update, Android 16 muna. Pero yun na nga, baka
malay natin, 'di ba, magkaroon sila ng software update ngayon. Malay mo, nagche-change din naman sila ng mga decision. And maganda naman sa Tecno Spark Go 3, naka full Android na siya. Yan yung isang advantage niya, full Android na po siya sa murang halaga lang. Isa pang nakaka-disappoint is of course yung charging rate. 15 watt fast charging rate sa price tag na 4,000 pesos, I think hindi na yan acceptable. Usually dapat talaga minimum is 18 watts, at ang nakakalungkot pa, yung charger na kasama niya is 10 watts, di ba? So bibili pa kayo ng medyo mataas na watts para, or fast charging rate, ma-meet yung fast charging rate netong Tecno Spark Go 3. So yun lang na mga ka-J-Vlog so far yung cons netong si Tecno Spark Go 3. Pag-usapan naman natin yung mga advantages niya for its price, again for its price. Una na dyan yung screen size niya. Even though notch siya, malaki naman yung screen size niya, at syempre sa murang halaga lang, naka 120Hz screen refresh rate, fair naman yung brightness level niya, at kumbaga sa resolution, fair din naman HD Plus 720. Again, kahit na may cons siya na notch, natabunan naman ng maraming magandang specs yung display, so naging balance naman kahit papaano. Next is yung processor. I know marami na disappoint kasi walang upgrade na nangyari compare sa Tecno Spark Go 2. Kung Unisoc T7250 rin naman, appreciate na natin kasi hindi po mabagal yung processor na yan. Tama-tama, na-try ko na yung Tecno Spark Go 3 sa mga games ngayon, na-game test ko na siya. Surprisingly, maganda naman ang performance niya. So, yun yung isang magiging malaking advantage din ng Tecno Spark Go 3 sa Infinix Smart 20. For me, mas better yung Unisoc T7250 compare sa MediaTek Helio G81 based on my gaming experience dito sa dalawang smartphone na to. So, in short, hindi po mabagal ang processor netong si Tecno Spark Go 3 for its. Next is yung design, di ba? Pag bibili kasi ng isang smartphone, yung mga consumers natin, design and aesthetic rin ang tinitignan. At ito ay mukhang iPhone 17 base model, 'di ba? So kung naghanap kayo ng iPhone 17 look alike, ito na ang magandang i-suggest sa inyo kasi kumbaga when it comes sa itsura ng base model na iPhone 17 and even the color variation, kamukhang-kamukha niya mga ka-J-Vlog. At yun din naman ang na-appreciate ko sa Tecno, na yung jelly case niya out of the box ay hindi na yung plain and simple lang na jelly case. Terno na terno din doon sa kulay ng smartphone. Kumbaga nagbo-boost doon sa ganda ng design nitong Tecno Spark Go 3. Kung gusto niyo na isang smartphone na iPhone look-alike, ito na maganda yung suggest sa inyo. Kung i-rate ko naman ang design ng Tecno Spark Go 3, 1 ang lowest na kaya. Syempre, ang score ko dito nasa perfect 10. Real talk lang, hindi siya mukhang 4,000 pesos na smart. Next yung yung tinatawag nilang FreeLink 2.0. So again, yung feature na yan is to Tecno and kumbaga gumagana lang yan with certain kind of distance, para siyang walkie-talkie. Pero malaking tulong sa mga consumers natin na nasa short distance lang. Kunyari tatawagan mo lang naman, hindi na kayo gagamit ng internet connection or cellular data or even load, di ba, para makontak yung gusto nyong kausapin. And syempre sa ingress protection, maganda rin na may water protection ng Tecno Spark Go 3. Isa to sa magandang i-recommend ko sa inyo na kunyari as a navigating tool, gagamitin nyo for work, like mga delivery riders. Ito, hindi na kayo ma-worrying mabasa. Kasi pagdating sa mga raindrops, water pressure, accidental spillage, may protection po ang Tecno Spark Go 3 dyan. Sa murang halaga ulit ha. Pero ibang usapan pag submersion ng tubig, hindi po siya pwede masubmerge sa water. It's a big no-no. Pero for its price, let's appreciate na meron siyang protection pagdating sa mga ibang scenario like raindrops at marami pang iba. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga napansin kong pros dito sa Tecno Spark Go 3. As you can see naman, based sa mga sinabi ko, mas marami po yung pros compare sa cons. So meaning yan, natabunan din yung cons nito si Tecno Spark Go 3. Kaya for me, sulit din naman itong smartphone na to sa kanyang presyo. Syempre, when comparing sa Tecno Spark Go 2, all the way, I'll go for the Tecno Spark Go 2 kasi mas better yung ibang specs nun kaysa dito sa Tecno Spark Go 3. Pero comparing sa mga ibang brand, for example, wala ng Tecno Spark Go 2. I think wala na rin ako makitang Tecno Spark Go 2 sa online, bibihira na lang or konti lang stock. Kung compare mo siya sa mga ibang brands, definitely sulit din naman itong smartphone na itong i-purchase. Kumbaga, marami rin naman siyang specs na magiging sulit for its price. Kaya again mga ka-J-Vlog, ito na yung chance nyo kunin ng napakamura itong Tecno Spark Go 3 habang sinisale pa nila to sa online. When it comes sa processor, pwede naman maglaro dito, pero pag heavy gamer, syempre definitely not.
Kung mga ML, mobile games, ayan, okay na okay. Roblox, pwede rin siya dito. Pag scroll sa social media, hindi po mabagal itong smartphone na to. So, yun nga, in short, hindi po mabagal yung processor nilalagay dito. Kaya for me, sulit na sulit itong Tecno Spark Go 3. Kaya saan pa ba tayo bibili ng murang Tecno Spark Go 3 with additional discount? Tap nyo yung video. Lalabas din ng view products. I-click nyo na yan. Dahil po dyan ay official store ng Tecno at meron po special voucher na naghihintay sa inyo pag bumili kayo dito sa ating Patakli.